Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Welcome to my channel. And welcome sa mga hindi pa nakasubscribe and watching this video right now. Hope you enjoy what I am doing here. And if you do like my readings, please don't forget to subscribe my channel. And tap that notification bell and get notified. So, sa mga gusto magpa-personal reading, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuitions Facebook page, official page. I will going to put the link on my description box if I will not going to forget that. Minsan kasi nakakalimutan ko. So anyway, let's start. So this reading is for the couple, sa mga may couple, sa mga in a relationship to, sa mga kasal, basta couple, okay, not single. Because this is a you and your person's reading. So pwede naman to sa mga nag-away, pwede naman to sa mga bago lang pa nag-separate, basta not totally single. Okay, kasi dapat may person. Because this is you and your person's reading. So titignan natin kung magkapareho ba kayo ng nararamdaman, magkapareho ba kayo ng plano, hanggang saan tayo abot, ano yung tinatago mo, ano yung tinatago niya, hanggang sa kung ano yung pwedeng mangyari sa inyong dalawa in the near future. So, let's see. Let's start. What is your situation, guys? Ano yung situation ang meron kayo ngayon? Focus. Eyes for you, fascinate, and watching. So, para sa akin, parang it's either you or your person, nakafocus talaga sa relationship na meron kayo. But there's, I think, with the watching, fascinated watching dito is parang nilalaan mo talaga yung time mo to see kung anong ginagawa ng person mo, kung saan siya, or maybe you are always asking kung anong ginagawa niya. You want to know everything. Ayaw mo yung may secret, ayaw mo yung something, mga ganyan. So, eyes only for you. Yan. It's either you or your person, okay? Pwede itong vice versa. So, ito yung nangyayari sa inyo ngayon. So, I'm going to pull another oracle card. This oracle card called Yin and Yang Oracle Card by Lilith Design. So let's see. Sun, strength, empowerment. So, feeling ko, I can sense the Leo sign here, but not everyone, okay? Pwede itong kahit sino. Because the Sun card in Tarot card is Leo, the Strength card also is a Leo. So, pwedeng may Leos dito, might be your person or you or in your placement signs. So, let's see, empowerment. I'm going to pull another oracle card. This is the Romance Angels oracle card, which is known na to sa mga tarot reading. If you're always watching tarot reading, normal na tong Angel Answers oracle card. No, Romance Angels oracle card sa mga love reading. So, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, feeling ko, nagkaano lang din siya. Parang nagkatugma siya sa focus. Might be because what you want in a relationship, siguro, hindi mo ganun ka nakikita yun sa person mo. You want something na, parang you want discipline. Madidiscipline na yung person mo into what you want. So, sinasabi dito, your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, you want your person could be, okay, pwede tong vice versa, okay? Your person could be something na kung ano yung gusto mo.
ano yung gusto mong gawin niya sa relationship ninyo, ano yung anything like that. Pero feeling ko, hindi mo siya ganun ka nakikita sa person mo. Maybe you are expecting more. That's why you are like, nakafocus ka sa relationship na to because you want this relationship sa situation na gusto mong mangyari. So, let's see from my tarot cards. Okay. Tingnan talaga natin kung ano yung focus na to. Ano yung nangyayari sa inyo ngayon. So, I hope hindi pa maingay yung ulan. Ano yung nangyayari sa inyo ngayon? Ano yung nangyayari sa relationship ninyo ngayon? Oh, might be there is a twin flame connection here. But, it could be not. Baka madami na kayong pinagdaanan. Baka matagal na kayo ng person na to. And you put a lot of effort talaga dito sa relationship na to. Because you really want a new beginning. Gusto mo siya na. Gusto mo kayo na. Kayo na yung magkatuluyan. Okay, so, gumalaw yung camera. You are really planning, you want a plan na kayo na yung towards the future. Kaya sobra kang nakafocus sa relationship ninyo kasi ayaw mo na magkaroon pa kayo ng gulo, magkaroon pa ng other person na mai-involve. Kaya sobra kang nakatutok because you want this, ito na talaga yung connection na gusto mo towards the future. You want a new beginning. Kaya nandito si strength. Andito rin yung strength. So, parang ginagawa mo ang lahat. Parang naglalakas ka talaga dito ng loob na kung may problema kayo to fix things, parang maabot lang siya sa maganda yung relasyon, parang para magiging inaalagaan mo talaga yung relasyon, para maging masaya kayo. So, parang nilalaan mo dito yung oras mo, pinofocus mo talaga siya. And because of this, dahil dito, parang nakikita ko, nanghihinayang ka. Kasi parang feeling ko lang dito, no, yung empowerment dito. Dahil sa sobra ka nakafocus sa relationship niyo, dahil gusto mo nga, ito na yung, gusto mo, yun din, yung nakikita niya din, towards the future sa relationship niyo, nakakalimutan mo yung sarili mo. Dahil nakafocus ka na dito talaga. So, sa mga plans na gusto mo mangyari sa buhay, lagi siyang kasama. So parang hindi mo na naiisip na may sarili pala ako na gusto na pwede ding may plans din ako para sa sarili ko, may freedom, ganyan. Hindi mo na naiisip yun kasi yung iniisip mo na lang dito yung sa inyo ng person mo. Kaya nga na meron dito na parang nalulungkot ka, na parang means may nafe-feel ako dito sa iyo na parang not enough or parang loneliness, something like that. So, let's see. It's either feeling ko may nangyayari, some of you may nangyayaring separation dito. May nangyayaring separation and parang para sa'yo, nasasayangan ka sa relasyon niyo or nagsisi ka kung bakit nilaan mo pang lahat ng time and effort mo dito sa person na to, sa relasyon na to, tapos wala din palang nangyari. So, just comment down below. So, titignan natin ngayon kung ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. So, I can also see here Gemini and Virgo could be. Sun, Moon, Rising, Venus. So, check your placement, guys, okay?
So, hoping na hindi nakakaabala yung ingay ng ulan. So, let's see kung ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung feelings ng person mo para sa'yo? So, I can see yung feelings ng person. Gusto niya din naman ng new beginning with you. Honestly, mahal ka din niya. Gusto niya even mag-offer sa'yo ng marriage. Gusto niya mangyari din yon. Pero nag-aaway kayo. Bakit? Kasi sobra kang nakafocus nga sa relationship ninyo. Kaya palagi kayo nag-aaway. Siguro, parang hindi siya nagkakaroon ng freedom. Palagi kang nagtatanong. Palagi kang nagdududa. Or basta sobra kang nakafocus. Gusto mo mangyari yung gusto mo. And parang sa kanya is parang hindi mo na napapakinggan. So, nag-aaway kayo dito. So, yun yung feeling niya magulo. Arguments na nakikita ko dito. And dahan-dahan kayong nawawasak with the tower card. Um, parang andun siya sa point. See? Parang your person wants the freedom. Kasi parang nakatali siya masyado. Pero honestly, mahal ka naman niya. Naintindihan niya man kung bakit niya ka ganun. Parang gusto kanya din na magkaroon kayo ng new beginning ng person na to. And even to offer you, what you want is also what your persons want. But the thing here is, parang nasakal siya ata or parang dahil sa mga palagi ninyong arguments, parang doon siya parang feeling niya, dahan-dahan na lang kayo nawawasak dito. So ano naman yung nararamdaman mo para sa person mo? Ano yung nararamdaman mo para sa person? You felt also na parang dahan-dahan na kayong nawawasak. Nararamdaman mo din yun. Pero parang andun ka din sa point na gusto mo munang mapag-isa. Gusto mo munang mag-isip. May pure na earth signs. Kasi parang part to ng personality ng earth signs. Virgo could be. So, parang gusto mo muna, parang hindi, ayaw mo muna siyang kausapin dahil siguro sa pag-aaway ninyong dalawa. And you felt parang option ka lang. You felt parang there is somebody else involved here. But andun ka sa point na hindi ka sure kung mahal ka ba talaga niya or hindi. Parang ganun yung ano ko di nakikita ko. And you keep on trying your best. Focus on your relationship, gaining the strength para maging masaya lang kayo and para parang alam mo yung mamahalin ka lang niya pero parang feeling mo bakit parang feeling ko may iba, parang feeling ko hindi siya masaya or parang feeling ko hindi niya nagugustuhan yung mga effort ko. Parang ganun. So, yun yung nararamdaman mo para sa person mo. So, let's see. Ano yung plano ng person mo para sa inyo? Or let's just start with ano yung tinatago niya sa'yo? So may tinatago ba siya? Tama ba yung naiisip mo, nararamdaman mo na may iba siya, na may pagpipilian dito? So may tinatago ba siya sa'yo? No, wala siyang tinatago sa'yo. Actually, he or she is just waiting for the right time. Right time or right sign or a sign from you na magparamdam ka na. Kasi hindi ka nagparamdam dito eh. Siguro nung nag-away kayo nito or nagka-separate kayo or ano man nangyari sa inyo, is hindi ka nagparamdam. Parang you gave this person a silent treatment. So, he's waiting or he or she is waiting for a sign from you para magkaayos na kayong dalawa. So, kasi you are not talking, I think this person is also stalking or checking up on you, stalking or spying on social media. And gusto niya na talaga na magkaayos kayong dalawa.
So, this is what your person wants, na magkaayos na kayong dalawa. I don't know if some of you are LDR, some of you are naging LDR, or some of you are not. It's walang ano. Kasi feeling ko dito, hindi siya nakakatulog sa gabi. Feeling niya kasi sometimes, alam mo, yung minsan nararamdaman niya, parang yung na-judge mo siya. Yun yung nararamdaman niya. Parang palagi na lang na konting pagkakamali niya or konting ginagawa niya na hindi mo nagugustuhan, gina-judge mo na siya agad. Yun yung nararamdaman niya dito. So, pero mahal ka pa din niya, however, ganun, mahal ka pa din niya. Siguro, syempre, nobody's perfect. Nag-aaway talaga. Syempre na, hindi wala naman tao na sobrang mabait at hindi napapato sa away. Kahit sino, kahit ako pa naman. 'Di ba? So, yun, pero naghihintay siya. Naghihintay lang siya sa'yo. Wala naman ako nakita tinatago siya. Anything. Gusto niya pa din na maayos kayong dalawa. So, let's see you. Ano yung tinatago mo? May tinatago ka ba sa kanya? Ano yung tinatago mo sa person mo? Dito naman, sa part mo, no. I think you still also wanted to have a new beginning with this person. Yun yung gusto mo talagang mangyari. Kaya lumalaban ka dito. Kaya lumalaban ka sa mga pagsubok na meron kayo, sa mga challenges na meron kayo ngayon. Lumalaban ka talaga. So, feeling ko kasi, nangyari to sa'yo before. Okay? Nangyari to sa'yo before, takot ka nang mangyari to ulit ngayon. So, yun yung nakita ko. Hindi mo lang siguro sinabi sa kanya, hindi mo lang, I don't know if na-open up mo to sa kanya. Siguro ang bakit to lumabas sa tinago. Dahil sa syempre hindi ka nag-open up na takot na ako mawala ka, takot na ako mawalan pa ulit dahil nangyari to sa akin before. May fear sa'yo dito of abandonment. So, nangyari na to sa'yo before, niloko ka, pinaglaruan ka siguro, or binetray ka, cheating, something, and ayaw mo nang mangyari to. So, yun yung tinatago mo sa kanya. Kaya, sobra kang nakafocus sa relationship ninyo ngayon because nangyari to sa'yo and ayaw mo nang mangyari to ulit. So, yun. So, ano yung plano ng person mo ngayon para sa inyo? Ano yung tinatago ni person mo sa'yo? Ay, sorry. Ano yung pinaplano? Ano yung plano ni person mo para sa inyo? Para sa'yo, para sa inyo? Ano yung plano niya? Na magkaayos na kayo. Kasi 'di ba parang may nakita ko kanina na parang separation or sadyang might be partial separation. Hindi pa talaga total separated. Um, may nakita akong ganyan. Kaya nga parang ikaw mismo parang gusto mo muna mapag-isa, mag-isip, gusto mo muna ng peace of mind, gusto mo muna ng mag-soul searching, so you gave this person a silent treatment. Um, your person want na ma-save ninyo ulit yung relationship ninyo. Yung plano niya to have a parang rebirth. Okay? Yung mag-umpisa kayo ulit. Yun yung gusto niya. Or you might just be dealing with the Scorpio sign. So, check your placement. Or Sagittarius sign. Or Pisces sign. So, even your person want na
want a future with you, right? Nakita ko dito, your person wanted to offer you marriage, your person want a new beginning with you, success, relationship, abundance, parang successful relationship with you. Even gusto niya magkaanak kayo, magka-baby kayo. Yun yung gusto niya mangyari. Yun yung plano niya. Gusto niya ng rebirth with you. Parang this time around, if magkaayos na kayo, parang ayusin niya na din lahat. See? Gusto niya talaga, plano niya na magkaayos na kayo. Celebration with you. Kung sakali man na una siyang umalis dito dahil sa nag-away kayo, hindi niya ginusto yun. Labag sa loob niya yun. Umalis lang siya para wala ng away, para wala ng gulo. So, this person is planning still to communicate with you. Okay, babalik pa din siya. He was going to communicate with you. Ando lang siya sa point na feeling ko, medyo naiipit siya because of you are very much focused on your relationship and you are trying na may iba ka ba? May sinong kasama mo? Saan ka napunta kagabi? Ano, patingin ng cellphone mo? Whatever it is, doon siya parang feeling niya trapped. Parang wala siyang freedom. So, the advice here for you is sometimes you need to trust your person. Kasi, may trust issue ka na on what happened to you before. So, might be, palitan mo yun, di ba? To trust your person once again. To trust your person. Okay? So, I don't know if that past na nangyari sa'yo is with the same person or with another person. Pero, once that was already done, pinag-usapan nyo na yun. So, kailangan naman na napatawad mo na siya. So, try to regain your trust again. Hindi naman siya madali. Pero, just try para sa new beginning ninyo. If you still want, gusto mo naman na kayo na yung magkatuluyan eh. So, try sacrifice a little. However, makikita mo naman yung proof doon. Pag seryoso na talaga sa'yo yung tao, makikita mo naman yun. Sometimes, it might be this person, lalo na if you're dealing with Sagittarius, he just really needs some freedom. Yun talaga yung gusto ng Sagittarius. If you're dealing with Sagittarius, even Gemini. So, gusto nila ng pagkatiwalaan nyo ako. Kasi, pag ikaw na, kahit saan pa ako pupunta, ikaw na. Parang ganun. Kasi yun naman yung nakikita ko dito eh. Mahina yung kulog. Anyway, malapit naman tayo matapos. Ano yung plano mo para sa inyo? Ano yung plan? Di ka nakakatulog sa gabi, sometimes because you hurt a lot, nasaktan ka masyado sa away ninyo, kung sa anong ginawa. Kasi nga, nandito ka sa point na tumahimik ka muna. Gusto parang feeling mo, mag-move on na lang ako. Yung, alam mo yung nakita ko sa'yo, earth signs or water signs. Kasi you are sobrang sensitive. And, parang andun sa point na tupakin. Yun, kasi parang nakita ko plano mo dito, gusto mo na lang mag-move on, pero hindi ka pa makadecide kasi you love this person, hindi ka nakakatulog sa gabi, thinking about this person, about the situation na meron kayo. Even ipit ka din sa sitwasyon. You're also trapped of what you felt. Trapped ka din sa nararamdaman mo at sa gusto mo din na mag-move on or something like that. Yun yung nararamdaman mo ngayon. And you felt also unsureness sa relationship na kasi nag-away talaga kayo dito eh. Feeling mo pero you know, you still want this person na magkaroon kayo ng family, to build a family together. Wag mo na, Lord. So parang andun ka sa nag-iisip ka masyado and wala ka pang right decision about sa sitwasyon ninyo. So, yun yung plano mo ngayon. But your person is planning na maayos kayong dalawa. So, a bit, hindi kayo masyadong nagkaintindihan dito. So, kailangan nyo talagang mag-usap. So, tignan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo. Maso-surprise ka sa sasabihin ko sa'yo. Salas. So, you might be, yun nga sabi ko, earth signs or water signs. Pisces could be
I can see also Libra or Taurus, Virgo. Ano yung kailangan yung malaman about the connection? So I can see here that your person will still going to move forward towards with you because your person love you. Mahal ka talaga ng taong ito. Kaya mag-move forward pa din siya towards with you. Even sabihin natin na, I think ikaw din naman, feeling ko magiging practical ka din sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Feeling ko, um, magkakaroon pa din ng pag-aayos sa inyong dalawa. And feeling ko nga, ito yung mangyayari sa inyo, the Ten of Pentacles. So you will going to heal your pain sa mga nangyari sa inyong kaguluhan and try to fight for your relationship. Try to gain strength na to fix everything at magkaroon ng rebirth, pagandahin at alagaan yung relasyon at papunta sa celebration. So, even though sabihin natin na may ugali ka talaga, na medyo stricta ka, medyo mahigpit ka, I think your person is going to move forward towards with you kasi mahal ka niya. Yan yung pagmamahal eh. Mahal ka niya and willing siya to have changes with you. Willing siya na kung gusto mong baguhin natin, basta magkasama lang tayo. Kasi naniniwala din naman siya na mahal mo din talaga siya. Kaya nagiging ganito ka. So hope na naririnig niyo ako. And what I wanted to say that you might be soulmate. Kasi dito na eh. Sabi dito nga, your soulmate may differ from your usual type and expectation. So might be this is already your soulmate. Hindi mo lang siya, of course, na-realize or napansin dahil nga hindi siya yung lalaki or babae na gusto mo or yung type mo or nakikita mo in the future or whatever. Kasi nga, nandito na nga eh, gusto mo na mag-move on. So, this is your soulmate already kasi this person is awakened. Alam niya na alam niya kung paano pabalik sa'yo. So, alam niya kung paano balansehin yung situation, yung ugali mo. So, this reading is a soulmate reading. So, bago pa mag-ingay yung ulan, thank you and God bless.